بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. So alhamdulillah, ang pagpapatuloy ng pagpapaliwanag natin ng risala o ng maiksing aklat na sinulat ng Imam Al-Mujaddid Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. So sinabi rito ng Imam rahimahullah, pagkatapos niyang banggitin ang tungkol sa katayuan ng mga musyrikin, ang unang kaida na ang mga musyrikin, sila ay naniniwala sa tauhid ar-rububiyyah. Kaya lang kapag sila ay tinanong kung sino ang lumikha sa kanila, kung sino ang lumikha ng kalangitan at kalupaan, kung sino ang nagbibigay sa kanila ng lahat ng kailangan lang magmula sa kalangitan at kalupaan, kung sino ang nagmay-may-ari ng kanilang paningin, ng kanilang pandinig, sino nagkagagawa ng pagbibigay ng buhay at kamatayan, ang kanilang kasagutan, pasayakulo na Allah. Yan ang sagot nila. Sa ibang mapakaraming aya, pag tinanong sila, man khalaqa samawati wal ard, sabihin nila, pasayakulo na Allah. Wala in sa'alta man khalaqa samawati wal ard, pag tinanong sila kung sino lumikha ng kalangitan at kalupaan, ang sagot nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sino lumikha sa kanila, ang sagot nila ang creator na nasa taas. So kaya ang unang kaida na yan na naipaliwanag natin kahapon na hindi sapat sa isang tao ang naniniwala na mayroong creator, mayroong sustainer, mayroong provider, na mayroong nagmamayari ng lahat. Kailangan para yan ay matawag na tama ang ating tauhid o paniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang ating sambahin. Ang tauhid ar-rububiyyah, ito ay burhan o barahin o evidence o proof na siya ang may karapatan ng pagsamba. Siya ay mga barahin lamang. Ang katibayan na nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang lumikha ng lahat. Siya ang nagbibigay ng sustento, tagapagtustos ng lahat ng kanyang mga nilikha sa kalangitan at kalupaan. Na siya ang nagbibigay ng buhay, kamatayan. Siya nagpapainog ng buong sanlibutan. Yan ay katibayan o proof o evidence na siya ang may karapatan ng pagsamba. Kaya, halimbawa, yung mga sumasamba ngayon sa mga huwad na Diyos, sa ribulto, sa estatwa, sa tao, sa patay, sa santo, kay Jesus, kay Mary, kay Buddha, o sino man. Sino man sinasamba na, may buhay man o wala, may itsura man o wala. Na kapag tinanong sila, katulad ng mga musyrikin noong unang panahon, hindi nila kaya sabihin, itong ribulto, ito lumikha sa akin. Si Jesus, ito ang lumikha sa akin. Si Jesus, siya ang may-ari ng kalangitan at kalupaan. Si Mary, siya ang nagbibigay ng aming kailangan dito magmula sa kalangitan at kalupaan. So, hindi nila kayang sumpaan o bigkasin na ang kanilang sinasamba na yan, na ang lumikha sa kanila, tagapagtustos ng lahat ng nilikha sa buong sanlibutan, sila ang may kagagawa ng pagkamatay at pagkabuhay, na sila ang nagpapagalaw ng lahat ng nilikha sa buong sanlibutan. Kapag tinanong sila, sasabihin lang Allah. Hindi nila sinasabi na yung ribulto lumikha sa akin. Yung ribulto, si Jesus, siya ang lumikha sa akin. Si Mary, yung baka, siya ang lumikha sa akin. Yung propeta na patay, yung anghel, yung jinn, sila ang lumikha. Sila nagbibigay ng akin. Yun nila yung sinasabi. Dahil pinatunayan talaga ng Quran, ang sagot ng mga musyrikin, tinuturo nila ang Allah subhanahu wa ta'ala o sinasabi lang Diyos na nasa taas. O sabi na Diyos Ama, kung ano man tawag nila dyan. Pero hindi nila tinuturo yung kanilang sinasamba o sinasabi lang si Jesus Panginoon o ano ba, hindi nila sinasabi na siya ang Creator. Kaya maliwanag na ang paniniwala sa rububiyyah ng Allah subhanahu wa ta'ala hindi sapat. Hindi papasok ang tao sa religion ng mga propeta na dinala ng mga propeta o Islam, maliban lamang kung sila ay sumamba sa kanilang kalik. Yan ang unang kaida na dapat natin. Kaya ginera sila ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ang katibayan na hindi tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala
Hindi tinanggap ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanilang paniniwala sa tauhid ar-rububiyyah dahil ipinadala ang lahat ng sugo dahil sa tauhid al-uluhiyyah. Dahil yan ang problema ng karamihan sa mga tao na wala sa Islam. Yan ang problema, o mga Muslim na naliligaw ng landas. Ang problema ay na-involve sa pagsamba sa isang nilikha o sa propeta o banal na tao o santo o jin o anghel. Pangalawang kaida, sabi rito, al-kaida tutaniya, sabi ng Imam rahimahullah, annahum yaqulun, na sila, katotohanan sila, sinasabi nila, ma da'awnahum wa tawajjahna ilayhim illa litalibil qurba wal syafa'ah. Ito ang kanilang excuse. Sinasabi nila, ito ang kanilang claim, na hindi kami nagdudua o hindi kami tumatawag sa kanila. Hindi namin hinahandog ang aming dua o pagsamba sa kanila. Anong dahilan? Anong excuse niya? Illa, sabi rito, ma da'awnahum wa tawajna ilayhim. Hindi kami tumatawag, hindi kami sumasamba, hindi kami dinadirect o hinaharap ang lahat ng aming pagsamba sa kanila, illa litalibil qurba wa syafa'ah. Ito ang dahilan, excuse nila. Ito ang pangalawang kaida, na ang mga sumasamba o naghahandog ng ibada ng maliban sa Allah Tabarak wa Ta'ala, ito ang kanilang excuse. Nasabi nila, hindi naman namin sabi nila, hindi namin sila sinasamba, ito ang excuse nila. O kaya naman sabi nila, sinasamba namin sila dahil anong kailang hangarin, sabi nila, upang kami ay mapalapit. Litalabil qurba, upang kami ay mapalapit sa kanila. O kaya naman sila ay magsyapa o maging tagapamagitan namin. Kasi at bakit? Tayo ay marumi, tayo ay makasalanan. Ang mga banal na tao, santo o propeta o aulia o sino man yan, tawag nila dyan, o salihin, sila ay tao na, sila ay nilikha na malapit sa Diyos at sila ay malinis, sila ay walang kasalanan. So kaya, walang problema, yun ang kalang haka-haka, yun ang kalang opinion na yan ang excuse nila, nasabi nila, sa kanila kami tatawag, sa kanila namin idadaan ang aming ibada, at sila na ang bahalang tumawag para sa amin. So yan ang syubha ng karamihan ngayon na nasa labas ng Islam. Sino man ang dinadaanan nila, si Jesus man, o si Mary man, si Buddha man, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o ang mga wali o aulia o yung mga patay sa libingan, si Hussein, sino man yung mga sayyid na yan o aulia na yan, ang lahat na yan ay hindi pinapahintulutan ng Allah Tabaraka wa Ta'ala. So yan ay shirk, hindi yan tinatawag na ikhlas, hindi yan tinatawag na, yan ay shirk. So pagkatapos sabi rito ng Imam Rahim, padalilul qurba. Ito ang kanyang pamaraan, ito ang kanyang aklat na walang ginawa ang mga tao kundi paninira. Sabi niya rito, padalil al qurba. Ang dalil na ang qurba ay pinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang kitab at sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi rito, qaulihi ta'ala o qauluhu ta'ala. Walladina taqadu min dunihi awliya. Yung mga tao na kinukuha nila ang mga maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na auliya, na supporter nila, na magbibigay ng tulong sa kanila sa kanilang pangangailangan dito sa dunya at saka sa akhirah, yung mga huwad na Diyos na tinatawagan ay mga auliya nila. Kasi walang ibang wali malibas ang wali na Allah ng isang mu'min, ang Allah lamang, walang sino man. Hindi tayo pwedeng maaring kumuha ng wali ng maliban lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi nito na yung mga tao na kinukuha nilang auliya o supporter o na hinihingi ng tulong maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabi nila, ano sabi nila? Ma na'buduhum. Ito ay sa Suratul Zumar ayat number 3. Hindi namin sila sinasamba o hindi namin sinasamba illa, maliban lamang, sabi rito. Maliban lamang illa liqarribuna ilallahi zulfa. Maliban lamang ang dahilan bakit kami tumatawag sa kanila, bakit kami nananalangin sa kanila, bakit ginagawa namin, hinahandog namin ang aming pagsamba sa kanila upang kami ay mapalapit sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sila ang aming gagawing daan para tanggapin ang aming panalangin. So yan ang syubha ng lahat ng religion. Halimbawa, yung mga Kristiyano na Roman Catholic, o sabihin natin Jehovah, o sabihin natin Iglesia, o si Manalo, o sino yung ano ngayon, nakilala,
na lahat ng mga ano bang grupo ng mga Kristiyano na yan, ito ang sinasabi lang si Jesus ay Panginoon, na si Jesus ay dapat daanan, na si Jesus ay dapat, o sino man, ganun din ang mga Muslim na nakukurap, alam mo, yung mga Sufi, yung mga Shia na naliligaw ng kanilang papunta lang sa shirk. Ito ang kalang excuse. Samantalang ito hindi pinahintulutan sa Quran. Ito ay nireject na Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay nireject ng Rasul ng Allah subhanahu wa ta'ala nung panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya isugo sa mga musyrikin sa Makkah. Kaya sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi na mga musyrikin, excuse nila, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi sulfa inna Allaha yahkumu bainahum bima hum fihi yaktalifun. Sila ay hukuman Allah subhanahu wa ta'ala sa yawmal qiyamah. Sila ay hukuman sa yawmal qiyamah sa kanilang kilap sa mga propeta, sa kanilang kilap sa pinadala sa kanilang revelation, lalo ng huling revelation ng Quran, na sila ay mukala pa, sila ay contradiction sa teaching ng Allah subhanahu wa ta'ala. O mismo yung kanila, sila mismo, mayroon silang hindi pagkakaunawaan, pagkakaintindihan, sila ay mayroong kilap. Pero lahat ng mga nasa labas ng Islam, na hindi ayos ang kanilang tauhid, hindi ikhlas ang kanilang tauhid, sila ay mukala pa sa Quran, at saka sa dinilang katuro sa pinangaral ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o pinangaral ng lahat ng propeta. Hindi yan ang tunay na tauhid na dala ng mga propeta. Pagkatapos sabi, inna Allaha la yahdi man huwa kadibun kappar. Sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan, sabi, hindi gagabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga tao huwa kadib. Tinawag sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay kadib, na sila ay sinungaling. Na ang kanilang claim na pwedeng dumaan sa mga awliya o sa mga banal na tao, sa anghel o sino man yan, o sa mga propeta na patay na, tinawag sila sa kanilang claim na pwedeng dumaan sa kalao, mapalapit sa kanila, na sila ay tinawag na sinungaling. Hindi lamang sinungaling, sabi, kadibun kapar, na sila ay sinungaling at sila ay disbeliever. Ang kanilang paniniwala na yan ay hindi tinatanggap sa teaching ng Islam. Hindi tinatanggap na Allah nabanggit sa Quran, nireject niya nung panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakipaggera pa sa mga musyrikin na yan. So pagkatapos sabi rito ng Imam Rahimah, wa dalilu syafa'a. Pagkatapos niya ipaliwanag ang kurba. Ibig sabihin ng kurba na yung ginagawa nating pagsamba na para tayo mapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ang kurba ng mga believer, nagagawin natin ang lahat ng anumang uri ng ibadah, obedience sa Allah subhanahu wa ta'ala para tayo mapalapit sa Kanya. So ginagawa natin yan ng direkta sa Allah subhanahu wa ta'ala para tayo mapalapit sa Kanya. Katulad ng ginagawa ng mga propeta, ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawang excuse nila, sabi, wa dalilu syafa'a. Binigay naman dito ng imam ang dalil ng syafa'a. Syafa'a ibig sabihin tagapamagitan. Kukuha tayo ng isang tao, o isang nilika, o isang ribulto, o isang huwad na Diyos na gagawin nating tagapamagitan. Mediator o tagapamagitan, uwasta, tawag nga sa tawassut. O sabi rito, wa dalilu syafa'a qauluhu ta'ala, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'una indallah. Ito naman ang dalil na hindi pinapahintulutan ang syafa'a doon sa mga tao na magsyafa'a doon sa mga huwad na Diyos o doon sa mga walang kakayahan ay pagkaloob ang kalangkailangan. Sabi rito, na sinasamba at sinasamba nila ng maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. O sinasamba nila yung mga huwad na Diyos o mga nilikha. Sabihin natin, nilikha, hindi lang kasi dito sa Islam, ang Islam, tandaan natin, ang tauhid, hindi lamang ang pinagbabawal ay ribulto o estatwa. Lahat ng sinasamba ng maliban sa Allah tabarak wa ta'ala, may buhay man o wala. Ito man ay libingan, ito man ay ilog, ito man ay tubig, ito man ay puno, ito man ay nuno sa punso, ito man ay jin, ito man ay patay, halimbawa propeta, sino man, si Prophet Isa ibn Maryam, propeta, si Mary, sino mang sinasamba ng maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, nanilikha, may buhay man o wala, yan ang tinutukoy ditong sinasamba. Hindi lamang pagkaintindi ng iba, may mga ibang mga Muslim, hindi naman kami sumasamba sa rebulto, asnam. Sa Quran at saka sa Sunnah, hindi lamang asnam ang pinagbabawal. Lahat ng nilikha na ginagawang nasasambahin ng maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, yan ay shirk.
Lalo kapag inandog natin talaga, yan ay syirkul akbar. Sabi rito, ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum. So yung sinasamba nila, hindi sila ang nagbibigay ng lahat ng anumang uri ng kapahamakan. Wala yan pauhum. Lahat ng kabutihan dito sa kalangitan at kalupaan. Halimbawa, sabihin natin, ang mga kalamidad dumarating dito sa dunya, dito sa daigdig, kalamidad, lindol, bagyo, pagputok ng bulkan, pandemic, o ano bang uri ng tinatawag nating kapahamakan o harm sa lahat ng nilikha. Hindi ang kagagawa ng mga huwad na Diyos. Hindi ang kagagawa ng rebulto. Hindi ang kagagawa ni Jesus hindi ang kagagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ang kagagawa ng anghel. Hindi ang kagagawa ng puno o ng bato o ng rebulto na estatwa. Hindi ang kagagawa ni Buddha. So sabi rito, yung mga sinasamba nila ng malibas, hindi ito nagbibigay sa kanila ng kapahamakan. Wala yan pauhum. At hindi yan nagbibigay sa kanilang kabutihan. Hindi yan nagbibigay sa kanilang ng sustento. Hindi yan nagpapasikat ng araw. Hindi yan nagbibigay ng oxygen. Hindi yan nagpapabagsak ng ulan. Hindi yan nagpapasibol ng halaman. Hindi yan nagbibigay ng buhay. Hindi yan nagbibigay ng kalusugan. Ibig sabihin, lahat ng kapahamakan at kabutihan, walang kinalaman ang mga sinasamba ng malibas sa Allah Tabarak wa Ta'ala. So ano lamang kanilang excuse, sabi nila dito, وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Haula, yung mga huwad na Diyos na yan na sinasamba. Sino man yan? Sino man yan? May buhay man o wala? Nakikita man o hindi? Sabi nito, هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Sila ay aming tagapamagitan. Tagapamagitan o mediator. Dadaanan namin. So yan ang problema ng mga hindi mga Muslim, lalong-lalo na kahit gaano kaganda ang kanilang paliwanag. Ang tawag dyan ay shirk. Kahit tawagin lang na yan ay means o wasila o dadaanan o mediator o sabihin natin ang tawag nila dyan ay Panginoon nila o yung tinatawag nilang magsusurvive sa kanila o magbibigay sa kanila ng salvation. Ang tawag dyan ay shirk. Ang tawag dyan ay shirk. Hindi natin matatagpuan sa Quran at sa Sunnah na pinaintulutan na meron tayong dadaanan. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kapag tinanong ka na akin, hindi sinabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, kul. Hindi sinabing kul. Minsan, kapag may mga hukom ang kailangan, pero kapag dating sa ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala o dua, o anumang uri ng anwa ng ibada, hindi ginagamit ang kul na sabihin mo. Kasi hindi maaaring dumaan sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baging sa Propeta. Kapag inuutusan tayong sumamba minsan, halimbawa sabi, innani anna Allah, sabihin ganoon. Hindi ginagamit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang plural. Halimbawa sabi niya, inna nahnu nazzalna dhikra, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ito ay mga binanggit ang Quran, binanggit ang ganito, binanggit ang Lailatul Qadar. Pero kapag tinutukoy niya ang pagsamba sa kanya, innani anna Allah. Ginagamit niya palagi. Kapag ang subject ay ibada, ginagamit niya lagi ay mufrad. Para wag makumpuse ang tao. Kaya lang alam natin sa Lugatul Arabiya, ang ibig sabihin dito ng nahnu ay ta'dim. Ta'dim. Ibig sabihin pagdakila, pagtataas, na ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya talaga ang pinakadakila sa lahat. Hindi yung paliwanag ng iba sinasabi na plural of respect. Hindi yan ang ibig sabihin dito ng nahnu. Tingnan natin ang mga tafsir ng mga ulama. Ang ibig sabihin na kapag ginamit ang Allah subhanahu wa ta'ala nahnu, ang ibig sabihin niya ta'dim, pagdakila, pagtataas sa kanya. Pagtataas sa kanya. Yung mga plural of respect na sinasabi lang, tiram, yan ay ginagamit lamang sa mga maklukat, sa mga kalk. Kailangan puntahan natin ang tamang tafsir ng mga ulama. Hindi pwedeng gamitin natin ang sarili nating isipan kung ano narinig natin sa karamihan. Ang ibig sabihin dito ng nahnu ay ta'dim. Subhana Rabbiyal Adim. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang Adam. So pagkatapos pinaliwanag dito sa atin ng imam, sabi niya, ang syafa'a dalawang uri. Sabi niya rito, wasyafa'atu syafa'atan. Ang syafa'a dalawang uri. Syafa'atun manpiyah wa syafa'atu mutbita. O sabi niya rito, ang dalawang uri ng syafa'a,
na nabanggit sa kitab at saka sa sunnah, sabi ng, ng Imam rahimahullah, ang unang syafa'a, sabi niya, manpiya. Yung negated o rejected o hindi tinatanggap na syafa'a. Hindi tinatanggap, not accepted na syafa'a. Dito sa dunya at saka sa akhirah. Pangalawang uri ng syafa'atu mutbita. Ibig sabihin yung confirm, accepted, affirm na syafa'a, tinatanggap na syafa'a, allowed na syafa'a. Ito ang ibig sabihin dito. Pagkatapos sabi ng Imam rahimahullah, clarify niya kung ano ibig sabihin ng syafa'atul manpiya. Sabi niya, pasyafa'atul manpiya, ma kana tutlabu min gairillah, ang rejected, hindi tinatanggap na syafa'a, ma kana tutlabu min gairillah. Na yung syafa'a na hinihiling natin, kinukuha na, hinihiling natin sa maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang huwad na Diyos, sa isang rebulto, sa isang patay, sa santo, o sino man, sa propeta, o sa anghel, o sa jin. Maka natutlabu min ghairi lapima la yaqdiru alayhi. Ibig sabihin na ang mga hinihilingan nila na wala silang kakayahan, wala silang kudra, wala silang kakayahan na ipagkaloob ang kanilang hinihiling, ang kanilang kakayahan. Halimbawa dito sa dunya, diba, may mag-asawa, hindi magkaroon ng anak, pupunta doon sa huwad na Diyos, o sa patay sa libingan, sa auliya, sa wali, o sa id, ano tinatawag, o sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero naikwento yung aming sheikh, meron daw isang pumunta ro sa Madina, kasi siya nagtuturo sa Madina. Ngayon, mayroong isang ordinaryong Muslim na jahil sa kanyang sa kanyang akida, meron siyang sulat sa propeta, Ya Rasulallah, tulungan mo kami magkaanak. Ya Rasulallah, may isa naman, tulungan mo ako pag ako ay pagkalooban ng zawjatu salihah, ng mabuting asawa. Pagkatapos sinuhulog nila doon sa loob ng kanyang libingan. Subhanallah, ito ay kupur, ito ay shirk. Nahihiling tayo sa isang nilikha, kahit sa propeta Muhammad, kahit kay Anghel Gabriel, na wala silang, sabi nga rito ng imam, la yaqdiru alayhi illallah, na walang sino bang may kakayahan ay pagkaloob, kailangan mo na yan, maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, hihingi ka ng risk. Hindi ka isang mag-asawa na hindi nagkakaanak, hihilingin mo ang anak. Isang nilikha, kay Jesus, kay Mary, kay propeta Muhammad, kay Anghel Gabriel, o sa jin, wala silang kakayahan. Nilinaw dito ng Imam rahimahullah na wala silang kakayahan. Pagkatapos nagbigay na naman siya ng dalil. Wad dalil, sabi niya rito, wad dalilu qawluhu ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma rasaqnakum min qabl an ya'ti yawman la bay'un fihi. Sa yawmal qiyamah, la bay'un fihi. Hindi niyo kayang bayaran ang inyong kaligtasan sa impyernong apoy. Wala kulla, walang sino mang pinakamalapit sa inyo, natutulong sa inyo sa yawmal qiyamah upang kayo iligtas. Wala siya pa. Ito ang dalil. Na walang maari, la nahiya, dito nabanggit, wala siya pa. Pagdating sa yawmal qiyamah, lalong dito mas sa dunya o sa ano, lalo na sa yawmal qiyamah, wala siya pa. Wal kafiruna humud dalimun. O sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga kafir, humud dalim, humud musrikun, na dinidinay nila ang teaching ng Quran at ng mga propeta, pagkatapos sila, humud dalimun, sila ay nagbibigay ng katambal. Yung ginagawa ng pagtawag o paghiling ng kalang kailangan sa kalang sinasamba, ito ay ang pinaka-adam na dulm ay shirk. Shirk. Sabi nga Allah subhanahu, inna shirka la dulmun adim. Nang shirk ang pinakamataas na uri ng dulm. Pagpapatuloy ng Imam rahimahullah, sabi niya rito, wasyafa'atul mutbita hiya allati tutlabu minallah. Ang syafa'a, unang syafa'a, yun hindi pinapahintulutan, yung pinagbabawal, yung paghiling ng ating kailangan sa mga huwad na Diyos, o sa isang kalko nilika na wala silang kakayahan na ibigay sa atin. Halimbawa, sa umur ng akira, sasabihin natin sa mga huwad na, iligtas mo ako sa impyerno at ipasok mo ako sa paraiso. Hindi natin pwedeng hilingin sa isang nilika ang paraiso at impyerno. Bakit? Ang may-ari ng Jannah at saka ang ang may-ari ng paraiso at impyerno ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi si Anghel Gabriel, hindi ang jin, hindi ang mga propeta, hindi si Propeta Isa ibn Maryam, hindi si Mary, hindi si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'an. Walang sino mang may may-ari ng paraiso at impyerno, kaya hindi natin pwedeng hilingin sa hindi may-ari.
ang kaligtasan sa impyerno at pagpasok sa paraiso. Kailangan hilingin natin doon sa Malik o may-ari ng paraiso at may-ari ng impyerno ang kaligtasan sa bagay na yan. So pagkatapos sabi rito, wasyapaatul mutbata, yung accepted o pinapahintulutan na syapaa, allati tutlabu minallah, na ang syapaa na yan na pinapahintulutan, hindi natin ihilingin niya sa huwad na Diyos. Ihilingin natin sa ala lamang. Wala tayong ibang paghihilingan ng tunay na syapaa o pinapahintulutan na syapaa maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang ayat sa Quran, walillahi syapa'atu jami'an. Ang ibig sabihin dito ng lam milkiya, walillahi syapa'atu, siya ang may-ari ng syapaa. Hindi pag-aari ng mga huwad na Diyos. Hindi pag-aari ng, kaya kanina tinihilingin ang syapaa, doon sa may-ari ng syapaa. Bakit? Kasi ang lahat ng pangyayari sa kalupaan at kalangitan o sa kabilang buhay, walang maaring makialam sa desisyon ng Allah Tabarak wa Ta'ala dito sa dunya, lalong-lalo sa umur ng akira. Walang maaring makialam sa desisyon. Ang desisyon, alam kung sino ipapasok sa paraiso, siya magdidesisyon. Kung sino ipapasok sa impyerno, siya magdidesisyon. So kaya kung gusto natin mabagitan, kailangan hilingin natin ang syapaa doon sa may-ari, sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi rito ng Imam rahimahullah, allati tutlabu minallah, nahihilingin lamang natin sa Allah subhanahu wa ta'ala sa may-ari. Wasyapi mukramun bisyapaa. So ang mamamagitan katulad ng propeta, ng mga auliya, ng mga anghel, ng mga mu'min, ng mga syuhada, na magsasyapaa, na pinagkalooban Allah subhanahu wa ta'ala ng karangalan, kailangan yan ay believer, unang-una propeta at believer. Ahlul tauhid, hindi musyrikin, hindi kafir. Ang mamamagitan ay unang-una, sila ay mga tunay na believer, magmula sa mga ambiya, sa mga rusul, sa mga salihin, sa mga mu'min, o sino man papahintulutan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal maspu lahu, ibig sabihin yung kanyang tutulungan na halimbawa isang Muslim o isang mu'min na nagkasala na maaring ilagay sa impyerno dahil sa kanyang nagawang mga kasalanan, pero siya ay believer, hindi siya kafir, hindi siya musyrikin. So pwede magsyapa ang propeta o sino mang pinahintulutan na magsyapa doon sa isang tao na nagkasala para halimbawa wag ipasok sa impyerno, kaya naman naipasok sa impyerno para ilabas halimbawa. So sabi rito ng Imam rahimahullah, wal maspu lahu huwa man radiyallahu qawlahu wa amala badal idin. Ito ang pinakamahalaga dito, na yung mga tao na yung magsasyapa at yung tutulungan na isang taong makasalanan para pagkaloob sa kanya ang syapa, yung kanyang salita at gawa ay kinalulugudan ng ba'da idin, ibig sabihin pagkatapos pahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos pahintulutan, anong dalil? Sabi rito ng Imam rahimahullah sa Ayatul Kursi, kama qala ta'ala, man dalladhi yasfa'u indahu illa biidni. Man dalladhi, sabi rito, ito ay patanong, sino ang papahintulutan na magsyapa maliban lamang kung ito ay kanyang pahintulutan. Sa ibang aya, marradya, na kung sino man ang kinalulugudan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang syurot ng syapa na mutbita o na allowed na syapa o pinahihintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan ang tao na yan ay kinalulugudan. Paano siya kalugod-lugod o tatanggapin o kalulugudan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Siya ay ahlul tauhid, siya ay believer, siya ay Muslim, hindi siya kafir, hindi siya musyrik. Pangalawa, pagkatapos sila ay kalugudan, yung dalawa na yun, yung magsasyapa at saka yung tutulungan ng syapa, kailangan sila ay binigyan ng permission illa biidni, pagkatapos silang bigyan ng kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yan ang syubha, yan ang dalawa tinatawag nating pangalawang pundasyon o kaida ng tamang tauhid ng mga Muslim, ng mga ambiya at saka rusul. Yan ang nabanggit na Allah subhanahu wa ta'ala na problema ng mga kafir, ng mga musyrik, ng lahat ng nasa labas ng Islam. Kahit na yung si Eli Soriano yung very famous ngayon, yan ang kalang problema. Na hindi nila tinatanggap na sila ay dumadaan kay Jesus o kay Isa ibn Maryam
lahat ng mga nasa labas ng Islam, yan ang kanilang problema, ang Syafa'a o kaya tinatawag nating kurba. At may mga Muslim na pirka na naliligaw ng landas na hindi na pinag-aaralang mabuti ang Quran at ang Sunnah, kung ano nabanggit ng propeta at nabanggit ng pag-intindi ng mga sahaba. Ano ang paliwanag ng mga ulama tungkol sa tamang akida, tamang tauhid, tamang iman. May mga Muslim na dumadaan na sa mga patay sa libingan, sa mga auliya, sa anghel, sa jin, sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa iba pa. So ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabi niya, "La tutruni, wag niyo ako masyadong itaas." Katulad ng pagtataas ng mga Nasara kay Isa ibn Maryam, sabi niya, ako ay alipin lamang at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala siyang mansila. Kailangan ang mga propeta, ilagay natin sa dapat nilang kalagyan. Huwag natin silang ibababa katulad ng ginagawa ng mga Yahud. Huwag din naman natin silang itataas na katulad ng ginagawa ng mga Nasara na nauwi na sa pagsamba sa mga propeta. So ang Islam ay wasat. Kaya ito ang risala ng Imam rahimahullah na napakaigsing aklat, napakaigsing risala. Lalo na kung tayo ay nakakaintindi ng Arabic, kahit basahin lamang natin yung matan, wala nang paliwanag, maintindihan natin na ito ang din ng mga anbiya at saka rusul. Ito ang din ng mga mu'min. At ang maliban sa din na yan ay din ng mga musyrikin, din ng mga kafirin. Hindi yan ang ating din. Hindi yan ang din na nabanggit sa kitab. At hindi yan ang din na nabanggit sa sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inshallah, hanggang dito na lamang. Pagpapatuloy bukas, inshallah, yung pangatlong kaida. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.